Yun, dito naman tayo sa ating paratang kulungan. So what's up mga kamukha? Masamang pangyayari, grabe yan. Malas tong araw na to. Nawawala si Johnson Salpok, yung Johnson Relax natin na blue bar white light. Check natin, nagparonda tayo kanina. Mga 9:30, 11:35 na. Wala pa rin, nagpasukan na dito yung mga jet fighter natin. May dalawang naiwan dyan sa labas, tatlo pala yun, no? 29 piraso lang sila. Ito yung 27, nagpasukan na. Ayan, no? Mas mga lane natin, no? Sabi, ilap. Pakamalas naman talaga pag inaalat ka. Ayan, no? Grabe. Andito sila lahat. Yung Johnson Relax lang yung wala. Hindi natin alam kung anong tunay na nangyari sa kanya. Baka talagang malas lang talaga yung ibong yun. Baka sumerga na naman. Magaling umuwi yun. Pag 30 minutes na, muwabalik na siya. Sa mga jet fighter natin to, nabubulol pa, grabe. Nasa ragingan pa. Ewan ko ba kung saan siya napunta. Grabe nga. Ang binibili na nakaraan yun, ng tropa nating malakasan nila lang, hindi ko pa in-out. Kasi nga, gusto ko pa siya masubukan kung talagang iigi yung pakiramdam niya para maipilit nating ilaban siya. Kasi nakapanglaban siyang singsing mga tropa. Super set South PHA siya. Ayan, mga samahan niya. Maraming yan, no? So nawawala nga siya. Kanina pa. Ilang oras na. Pero sana naman ay magbalik pa. Samantala, meron tayong tropa na nagtatanong. Sagutin na muna natin. Yan, kung nagpe-feathering ba daw tayo. Ilang beses ko na yan sinagot mga tropa. Hindi tayo nagpe-feathering. Ayan, kasi sa paniniwala ko, kahit na kulang-kulang ang pakpak ng panlaban, kayang umuwi, kayang mag-champion. Dahil ilang beses ko na nagawa yun. Malupit nga doon, yung mga kasabayan ko nilog nung nag-champion na kulang-kulang ang pakpak, sila pa yung hindi umuwi. Kung sino pa yung kumpleto, ang bagwis. Kaya simula noon, nung na-experience ko yung mga ganung pangyayari, hindi na ako nagpe-feathering kasi para saan pa. Kumbaga para sa akin, nasa ibon na yan. Kung uwi siya, mananalo siya, mananalo siya. Kahit kulang-kulang pa yung pakpak niya. Kung maglaglag naman yung mga yan, tig-isang bagwis lang, magkabilang pakpak. Ayan, madalang naman mangyari, yung tig-dalawa. Sa akin, hindi ko pa naman na-experience yun. Ano? Ayan, kasi kinukondisyon naman natin maigi mga jet fighter natin, kaya ganun. So, yun yung sagot ko, ang tropa. Ayan, kung gusto nyo talagang hindi na mag-feathering, mag-breed kayo sa oras. Kung mga to, nasa oras ang breed ng mga to. Ayan, kaya pagdating ng derby, kompleto na. Naibagsak na nila lahat ng dapat maibagsak. Kompleto na yung mga feather nila. Grabe yan. Ayan, oh. May mga tropa natin dyan. Ayan, kamalas-malasan nga. Nawawala yung Johnson Relax natin. So okay nga mga tropa, update ko kayo mamaya. Okay na ha. Bye. Talpakan na! Sagutin naman natin yung isang tropa natin na may katanungan kung paano daw tayo mag-select ng mga breeder. Ito na nga. Tulad dito sample na to. Ayan, breeder natin. Yung mga yan, kutuban lang din halos yan. Wala naman talaga nakakalam kung ano yung kanga ng ibon. Kahit pasabihin natin winning line yan or ano man. Pero pagka winning line, syempre, mas kumpiyansa ka. Pagka yun yung ginamit ng breeder, tulad ng mga to, mga na-preserve ko ng mga matatagal na panahon. Itong pack na to, itong velvet na to, lahi ito nung McCarthy Girl. Apo na nga lang to. Ayan, no? Grabe yan. Pamangkin. Pamangkin ni McCarthy Girl mismo to. Ayan, no? Ginawa kong breeder. Grabe, related line. Tapos itong Paris niya, rektang anak ni Terminator, Shembot, ang kabiyak, full sib ni Crying Bading. So winning line, parehas both side. Yang pinagsalang kong yan. Tapos sa body conformation niya, syempre, pinipili natin yung mga balansyado, yung mga gagawin natin breeder. Para saan yun? Wala lang, kaartihan lang. Kasi paniniwala ng iba, pagka yung mga hipo-hipo, ganyan-ganyan, sure win na. Hindi naman ganun yun mga tropa. Ayan, kumbaga, kung mag-iibon ka na rin lang, syempre, yung sa tingin mong balansyado na, di ba? Kumbaga para sa sarili mo na lang yun. Pero kung sasabihin mo na kung mananalo, no comment tayo dyan. Ayan, no? Kasi kung may sure ball na panalo, di tapos na ang boxing, di ba? Huwag na magkarera, ibigay na lang lahat sa akin yung premyo, di ba? Parang ganun lang yun, no? Di ba? Pero bakit natatalo pa rin kahit na ganun na yung mga breeder, di ba? So, kutuban lang yan. Pero siyempre, pagka mga winning line mo, yung mga ginamit mo, mas kumpiyansa ka. Sa tingin mo, mas mataas yung potential na manalo. So, ganun lang yung mga tropa. Nasa pag-aalaga pa rin yan, dun pa rin magkakatalo yan. May anak sila, oh. Ipapa-ending ko na lang yan. Anak nila, sisingsingan ko na yan mamaya.
Ang grabe, isa lang inanak, nabugok yung isang itlog. Okay na yan mga tropa. Tanong lang kayo ng tanong ha. Magtanong kayo ng magtanong sa comment natin yan ha. Sa comment box. Para masagot natin lahat yan. Okay na ha. Bye! Talpakan na! Meron naman tropa natin na nagtanong, kinukonfirm niya kung totoo ba daw yung tinuro sa kanya ng isang veteranong magaling na fancier na ang babaeng ibon ay hanggang 42 hanggang 46 lang ang pwedeng itlog. 46 piraso ha. Sa tingin ko, masasagot natin yan ng diretso. Mali yun. Ayan, ang ibon, andi itlog yan hanggat nabubuhay yan. Kahit hanggang 100, kayang iitlog niyan. Ayan o. Oh, mali yun nagturo sa'yo kahit na magaling pa siya, sasalungatin ko siya. Kasi may ebidensya ako. Ito si Lo Xiang. Ayan, may git 60 plus na ang initlog ng ibong yan. Ayan o, yan ang nanay ni Crying Bading. Nung pinanganak si Crying Bading, pang 30, pang 30 na siya na anak nun. Bago pa yon, nagamit na yan nung dating humawak sa kanya. Ayan o, na tropa. Na-breed na yan ng ilang beses. Tapos sa akin, no, naka 30 piraso na siya. Nung pandemic pa yun, 2020. 2024 na ngayon. Dire-diretso ang breeding yan. Pinapalitan ko lang siya ng pares. Naka may git 30 itlog na uli siya. Grabe yan. So may git 60 plus, baka 70 na ang initlog nitong ibon na to. Pero malakas pa rin siya. 2013 banded siya, 11 years old na siya. Ayan, grabe, MacArthur finisher yung ibong yan. Ayan o, pinaris ko siya kay 305k. Kaya para sa akin, yung nagturo sa'yo, medyo kulang pa sa experience kahit sabihin natin magaling siyang fancier. Ayan, kasi tayo, meron tayong pruweba itong ibong to. Ayan na, 60 to 70. Baka mahigit pa ang naiitlog na nitong ibong to. Hanggang ngayon, ayan o. May dalawa siyang anak oh. Papisa, eh sinusubuan nung pares niya. Hindi makita yung isa. Check natin. Ano? Dalawa yan oh. Oh, malupit yan. Hindi ko pinapayaya yung mga anak niya. Sariling subo niya. Hindi uso dito yung yaya-yaya. Sariling kusa, sariling subo. So nasagot ko na yung katanungan mo, tropa. Yun, huwag ka magpapaniwala sa mga ganun theory. Dito ka maniwala, ito buhay na katotohanan. May pruweba. Okay niya mga tropa. Tanong lang kayo hanggang masagot natin lahat yan. Bye! Talpakan na! Next lang uli natin yung ending verse natin. Ang dami na naman nila, no? Ang dami natin bagong walay. Para sa laban sa linggo, andito na sila. Yun, aswang na, no? Yan yung tatamaan nyo, oh. 8 piraso yan, nandito na lahat. May Jansen Relax, may Ampatuan line, may Crying Bading line, oh, tapos aswang line. Ayan, kompleto Ricardo siya na yung iba, nasa fly pen, oh. Yan, oh. Oh. Healthy yung mga yan dahil yan syempre sa breeder mix ni Wingmaster na pinapakain natin sa kanila. Yan sa mga tropang gustong tumalpak, pasok lang sa Maywagang group natin tapos message lang sa main account natin para makatalpak kayo, makahabol kayo. Konti na lang yung slot na available para sa laban sa linggo. Pinicturan ko na kanina yung mga yan. Ipopost ko na mamaya sa mga GC natin. Yan ha. Oh. Good luck sa mga tropa nating mga tumalpak, sa lahat ng mga sumuporta. Sana magtamasa sa inyo yung mga tatamaan nyo. Huwag sanang magakyat ng mga kahihiyan. So okay na muna yan mga tropa. So dito na muna tatapusin itong video na to. Tanong lang kayo ng tanong ha. Sagutin natin lahat yan. Shoutout sa may hinang nila. Okay na ha.